Good morning mga kapatid. We're ready to go na pabalik ng US. Dito tayo sa yard namin sa Payne. Naistrapan ko na light beam Ito yung cross member, cross member ng mga trailer. Ito to. Cross member. Ayan yung nasa ilalim ng trailer. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito. Ito. Ayan, pag ganun yan. Nakakross na ganun. Yan yun. Aluminum nga lang ito metal ito. Pero meron tayong problema nagbiblink pa rin yung ilaw natin. Checkin natin I think yung mga pin nito. Pero pag umaandar wala. Pero I think yung pin nagkataon magpapalit tayo ng ganito. Kaya ko naman magpalit nito ito lang yan, papalitan. Kaya may tornilyo dito and doon mababaklas mo yan, tapos maaalis mo to, papalitan mo ng ganito. Seven pin receptacle. So linisin natin basahan and WD-40. Ito pang tanggal ng moisture all purpose. WD-40 mga kapatid. Dapat palagi may ganito. Bibili ko lang yung ganito ko bagong bago. So may grasa baka yung grasa ang nagre-reactivate siya ng linya, nagiging grounded who knows. Nagbiblink yung ilaw ko sa likod mga kapatid pagka nakapatay yung makina, pero pag umaandar wala yan kasi sa gabi tinitingnan ko. Napasukan ng grasa. Paubos na to. Paubos na. May bago ako dyan na pantanggal ng moisture yan, yung WD-40 mga kapatid. Patatanggal yung moisture. Tapos since may grasa, kasi pumahi ditong dulo nito sa fifth wheel. So napunta rito yung grasa. Hindi ko alam kung yun ang nagkokos. So let's see ngayon mga kapatid mawawala yung blinking nya. Diyan muna yan, punta tayo sa likod mga kapatid. hopefully
hopefully wala yung blink niya. Pag nandiyan pa rin, ewan ko. Ay, nagbi-blink pa rin. Ayan oh. Diba? Kakaiba eh. Ba't siya nagbi-blink na ganyan, ano? May check ako sa software. Okay. Hindi tayo makakaalis pa, no? Kailangan makorek natin yung problema na yan. Panik muna ako sa truck, may check lang ako, no? Bali, meron na nga pala tayong software ng truck natin, ano? Nag-subscribe tayo para makakapag-diagnose tayo, especially yung mga electrical issue kagaya nito. Hopefully makita ko yan, ano? So nice na ano na natin yan, ganun pa rin. So hindi yan ang problema. Merong iba, may ibang problema, mga kapatid. So babalik ako maya lang. So may chinek tayo dito na active parameters, ano. Actually nung ano, may pinalitan ako dito, no. May pinalitan ako, product history. Balik tayo rito. Exit muna tayo rito. Bale, ito nga pala yung software ng Volvo, no. Yung Premium Tech Tool. Nag-subscribe ako dito, no, yearly subscription. Para pag may problema ako sa electricals, madadiagnose ko, no. Lahat na sa buong truck ito. So balik ako dito sa product history, ano. Current work ngayong araw. So ito yung sa parameter programming. Ito. May 4 ako dito na nakita na nung last time pinalitan ko ng ano, no, yung sa trailer detection using trailer lights method, ano, dinisable ko siya, and then trailer left position light, open circuit and short to battery detection, dinisable ko rin yung sa left and right, ano, and then yung accessory relay installed, dini-activate ko rin. Pupunta tayo uli doon sa likod, ano, para makita natin kung may pagbabago, no. Titingnan natin kung nagbi-blink pa yung ilaw. Baka yon sa pakikialam ko ganun ang nangyari, mga kapatid. So balik tayo sa likod ng trailer. So balik tayo doon sa likod. Pag nagbi-blink pa rin yan, ewan na lang, no. Hindi ko alam. Okay, open sesame. See? Nawala na ang blinking niya. Ay, nako, Jean, wag mong papakailaman na uli. Okay, please. Ayan. So, kanina nagbi-blink ito, tsaka itong mga ilaw na to, tsaka ito, no? Nagbi-blink siya, pero pag umaandar siya, after 5 kilometers per hour, mawawala yon. Kasi alam ko, kasi nung gabi, no, pinaandar ko, nagbi-blink siya, no. Nung umaandar na ako, biglang namatay siya nung mga 5 kilometers per hour ng takbo ko. Nawala na yung blinking light niya. Pero ngayon, ayan, wala na siya. So, yung pinakailaman ko na dalawang settings niya para sa trailer, yun ang nag-trigger kung bakit nagbi-blink yun, ano. Hindi itong receptacle niya dyan, ano. Kung hindi yung pagiging pakaalamero ko. Yeah, it's a learning process. Kasi yung mga parameters naman na yun hindi makaka-apekto, no? Hindi ko pinapakailaman yung mga importante na settings. Kailangan ko pang pag-aralan. Bali, ito yung communication device na nakakabit dito sa Volvo, no? Para ma-access ko yung mga programs and settings niya, no? And then kung may trouble, may check engine, may active check engine, makikita ko kung ano, and then madadiagnose ko, and then may instruction din doon kung paano ayusin. Yung mga minor, kaya na natin yan. So yun, i-disconnect ko lang yung computer, and then we are good to go, mga kapatid. Babiyahin na tayo. Isang magandang umaga.